Hello and good evening po sa inyong lahat, or good morning, good afternoon sa inyo mga nanonood ngayon. Welcome po kayo dito sa ating Amazing Family Books, mga presentations and ating pong mga videos na nais ko pong, tulad ng sinabi ko kahapon, na ating pong pag-aaralan ang mga aklat na nasa amin ngayon na aming pinopromote sa mga dako po kami pupunta. Dala-dala po namin itong ating mga aklat dahil alam po namin na makakatulong po ito sa mga maraming tao. Ngayon, uunahin ko pong gamitin itong sinabi ko na aklat namin na very popular and gustong-gusto ng mga taong magkaroon. Ito pong tinatawag na Natural Remedies Encyclopedia. Alright, so hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. Nais ko pong i-share sa inyo ang mga makukuha nating magandang aral mula po sa aklat na ito. Pasensya na po kayo, medyo mahina itong ating ilaw. Hopefully, klaro itong aking boses at marinig nyo ng maayos itong aking sinasabi. Anyway, ang nais ko pong uunahin na dalhin na topiko ay yung pinaka number one na problema ng mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano ba yung number one na alam nyo na sakit ng marami? Siguro nag-isip kayo, cancer. Hindi po yon ang number one sa buong mundo. Alam nyo ba na ang number one na problema sa kalusugan ng tao ngayon ay itong tinatawag na hypertension. Ano ba itong hypertension? Alright. Ang tawag natin dyan, the other name for hypertension is what? High blood pressure. Ayan ang isa pa pong pangalan niya. Now, tignan natin ano ba yung mga simptomas ng hypertension. Ayon po dito sa aklat, sabi niya, marahil wala po tayong makikita na mga simptomas. Kumbaga, kung wala tayong makikita na simptomas ng hypertension, then hypertension can be a silent killer. Na bigla na lang mamatay yung isang tao na hindi man lang siya nagkaroon ng mga simptomas prior to death. Pero kung sakali mangyayari ito ang mga iba't ibang klase na mga simptomas tulad ng headache, mahirap na paghinga, and then blurred vision, okay? And then mabilis na pagpitik ng pulso, or nakakaramdam tayo ng pagkahilo. Alright? So yun po ang mga possible symptoms ng high blood pressure. Now, isa na sa mga dapat nating iwasan upang tayo po ay lihis sa pagkakaroon ng hypertension ay yung tinatawag na overweight. Kapag tayo po ay overweight, there is a big possibility na tayo po ay magiging biktima sa hypertension. But not necessarily na ikaw ay masyadong mataba na, kasi dahil kahit po yung mga payat, they can also be candidates for high blood pressure. All right? Now, ano ang mga causes ng high blood pressure? Okay? High blood pressure is just that the pressure of blood flow through the arteries is higher than it should be. Okay, sabi niya dito. And that pressure consistently remains higher. So sa gauge kasi ng ating dugo, mga kaibigan, ay mayroong tinatawag pag kinuha yung ating pong blood pressure, mayroon pong tinatawag dyan na
systolic, diastolic at saka systolic. Ano? So, ano ba ito? Yung tinatawag na systolic is kapag kinuha yung ating blood pressure, okay, the first and higher one is called the systolic. Ayun. Yung unang pitik na pinakamataas kapag kinukuha yung blood pressure, pwede nyo sigurong, pagmasdan yung speed mo kapag kayo ay kinukuhanan ng blood pressure. Kung makita nyo yung pinakamataas na first na pitik, yun po ang tinatawag na systolic. At kung ano naman yung second and lower na pagpitik ng blood pressure natin, yun ang tinatawag na diastolic. Alright. Okay. So, sa mga edad na 55 to 70, ano ba yung mga normal na blood pressure ng 50 up to 70? Alright. Sabi po niya dito, the age in relation to the figures tells a lot, sabi niya. Systolic readings of 140 to 150 at 55 to 70, sabi niya, need not be considered high. Alright, pag yung systolic niya is 140 to 150, hindi po yun masasabi na high. But, sabi niya, occurring in a man of 30, kapag 30 years old, ang edad mo ay 30, kapag yon ang systolic mo 140 to 150, that is considered high. Alright? At kung gano'n, na bata ka pa lang, 30 years old pa lang, mataas na yung systolic mo, ay baka mayroon kang ibang mga problema. That is also a symptom na baka mayroon kang problema na kailangang mabigyan ng atensyon. Alright? So the normal blood pressure readings for adults vary from 110 over 70. Pag sinabing 110 over 70 ang reading sa iyong blood pressure, then that is normal. Okay? Hanggang pag ang reading nila is 140 over 90, that is still normal. While, sabi niya dito, readings of 140 over 90 to 160 over 90, yun po ay ang tinatawag doon ay nasa borderline. Or 160 over 95, yan ang mga tinatawag na borderline. So, malapit nga ka na doon sa tinatawag na hypertension. So, any reading over 180 pag 180 over 115, yun ang tinatawag na elevated at mayroon kang high blood pressure. Alright? So, yan po ang ating dapat pansinin kapag tayo po ay nagpapakuha ng ating blood pressure. Alright? So, ito, ang resulta nito ay marahil mayroong tinatawag na hardening and clogging of our arteries, sa ating mga ugat. Yan ang magre-resulta rin ng tinatawag na high blood pressure. Ano pa yung mga causes? Of course, yung aging natin. Kapag tumatanda ang tao, there is a big possibility that our blood pressure goes high. Alright? And then what else? Emotional stress. Yung stress ay dapat po nating iwasan. Yung stress, dapat iwasan po natin yan. And then, ano kaya yung ating kinakain? Marahil po, yun ang pinanggagalingan ng ating high blood pressure. At saka, yung ating pag-overeat. Kapag sobra yung ating kain, yun po ang isang dahilan kung bakit nagkaka-high blood ang isang tao. And then, nakukuha din po yan sa hereditary, and one more thing, lalo na yung mga may bisyo, yung paninigarilyo
ayun po ay mag-cause ng tinatawag na high blood pressure. Alright. So, isa pa, yung pag-inom ng kape. Di ba? Ugali natin, masarap ang uminom ng kape kapag umaga. Lalo na po yung mga may caffeine na mga kape, no? So dapat iwasan po natin 'yan. And then also drug abuse, and then masyadong maalat ang ating mga kinakain. Ayan po. Yan ang mga causes ng tinatawag na hypertension. Now, pupunta na po tayo doon sa mga natural remedies. Ano nga mga dapat nating gagawin? Naturally, imbis na tayo po ay iinom ng mga synthetic drugs, ano yung mga natural remedies na pwede po nating gamitin? Well, alam nyo, ang advice dito, dapat ang ating pong tubig, muntik kong inilogano, danom, sapagkat tayo po ay Ilocano. Ang ating, di ba, ang normal amount of water that we should be drinking, sabi nga nila, is 8 to 10 glasses. Pero, kapag pala tayo ay mayroon ng hypertension, the advice is to take at least 15 glasses of water a day. Marami sa atin dyan, tamad tayong uminom ng marami. You know? Pero, para tayo po ay maiwas, may layo sa hypertension, we need to hydrate our bodies. Right. So again, 15 glasses a day. Kapag mayroon ka ng hypertension, yun na. Dapat noon hindi ka uminom ng marami, ngayon talagang mapipilitan ka ng uminom at least 15 glasses of water a day. Hindi yun po juice, water. Hindi rin yun po soft drinks. Tubig lamang po yan ang dapat. But again, by the way, in the side note, ang ating tubig ay dapat distilled water na. You see? Distilled water, 15 glasses a day. Alright. Ano pa? Dapat, sa ating natural na remedy, dapat ang ating pong mga ulam ay dapat high fiber na siya. Pag sinasabing high fiber, wala po tayong makukuhang fiber sa karne. Saan natin makukuhang fiber? Makukuha po natin yan sa fruits and vegetables. Ayan. Dapat dagdagan na natin, paramihin na natin ang kain natin ng vegetables, ng fruits, nuts, at saka whole grain na. Iwasan na po natin yung white rice. Diba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo. Gusto natin kumain kapag puti lang. Kapag brown rice na or whole grain, unpolished rice, ayaw natin kasi parang iba yung panlasa natin kasi nakasana yan na natin yung white rice at malambot. Pero alam nyo mga kaibigan, kung nais natin na tayo po ay magiging malusog, ay iwasan po natin yung white rice, pati po yung mga bread, yung white bread, dapat whole wheat, no? Ang ating pong mga kinakain, okay? Dapat yung oat bran, meron na tayong nabibiling oat bran dito sa Pilipinas. Yun po ang ating mga kinakain. At saka kung oil man, kung tayo po ay hindi natin maiwasan gumamit ng oil, it should be flaxseed oil. Right? Flaxseed oil. And then, of course, again, you need to be very careful with your intake of salt. Ayan. Dapat matabang na po ang ating timpla sa ating pagkain. Sabihan po natin yung ating mga cooks sa ating bahay. So si Mrs. ang nagluluto. Excuse me. Dapat matabang na po ang timpla ng ating pagkain. Alright. Ano pa? We need to have a rich diet in potassium. Mostly fresh fruits and vegetables. Iwas din po tayo sa mga canned foods, no? Yung mga canned foods kasi po hindi yan po
natural. So, and also, garlic. Ayan, damihan na natin ang pag-take ng garlic sa ulam man, ano, ay dapat marami na yung garlic na kinakain natin. Alright? Pati onions, celery, yan po, mga natural na mga pagkain natin pong dapat ipasok sa ating mga katawan. Broccoli also. And carrots. Yan ang mga magaganda po na ating dapat na kainin na at hindi na po tayo kakain pa ng mga ano pang alam nating masarap. Kasi alam nyo, yung mga masarap na pagkain, yun po ang nakakatigok sa tao. Alright? So, ano yung mga dapat nating i-avoid? Habitual overeating. Pilipino, pobre daw tayo pero sobra-sobra yung ating kinakain. So, we need to avoid overeating. I-avoid po natin yung excessive protein food. And then sweets, rich pastry, and desserts. Alam nyo, mahilig din tayo ng mga desserts, mga Pilipino. Okay? So again, I would like to repeat, we need to avoid salt. If possible, do not use salt. Sabi niya dito, sa aklat na ito. Alright? So, kailangan natin pong iwasan ng mga yan. Now, sinabi ko na kanina, we need also to avoid eating karne, meat. Alright? Canned vegetables, kahit vegetable, pero kung canned na siya, wag na po yun. Okay? Isa pa, yung dairy products, mga milk, ano, mga cheese, yan po ang mga dapat na nating iwasan, no, sa ating pagkain. Alright. Sa herbs, anong mga dapat nating maraming sinasabi dito, yung oregano, yung saffron, basil, tarago, yellow duck. Pero unfortunately wala gaano yan dito sa atin sa Pilipinas, no? Pero ang sinasabi niya dito na mayroon tayo na dito sa Pilipinas yung tinatawag na cayenne pepper. Bigyan ko kayo ng isang example. Ito yung cayenne pepper, no? Ewan ko kung paano yung makikita niya. Yan. Cayenne pepper. Yan po ay maanghang, pero ang kanyang size, normally ang kanyang size is 2 inches yung haba niya. Yan po yung cayenne pepper. Ayan. Yan po daw pala ay maganda na klase ng herb na ating gamitin upang bababa yung ating blood pressure. Alright. So yan pa lamang. Pero in the side note also, I would like also to tell you, according to this book, that we need to have exercise. Pero hindi rigid na exercise. Mild exercise po lamang. At saka, rest, sleep. Karamihan kasi ng mga nag-high blood, sila po yung kulang sa pahinga at tulog. Ayan. Kaya, yan po ang ating isa kabuhayan. At mayroon po dito ang isang encouragement according to the Natural Remedies Encyclopedia. There's always an encouragement. Sabi niya dito, God can help you overcome the sins which so easily beset you. God can give you enabling grace to obey His 10 commandments and remain true to Him. In spite of the compromise and wickedness in our world. Jeremiah chapter 3 verses 12 and 22. Sana po ay mayroon po tayong napag-aralan na pulot po nating magandang aral mula po dito sa ating aklat about hypertension. Sana po ay nakatulong po tayo sa inyo. God bless.